Dear Kuya Poy, ako po si Romeo, 32 years old mula dito sa Ortigas sa Pasig City. Currently, rumerenta po ako sa bahay na inuuwian ko kasama ang dalawang alaga kong aso na pawang nasagip dito sa amin. Ang problemang idudulog ko sa inyong programa ay tungkol sa nakakadate ko po ngayon. To be honest, Kuya Poy, nakailang labas na kami ni Maxine at nito lamang nakaraan nang kantsawan niya ako na pupunta siya sa place ko. Pumayag naman po ako dahil pakiramdam ko ay gusto niya naman talagang pumunta rin sa bahay. Pero syempre, sinabihan ko si Maxine na may mga alaga akong aso. Ang sabi niya, wala naman daw kaso yun dahil ayon kay Maxine ay pet lover din naman daw siya. Kita ko naman sa mga mata niya, Kuya Poy, na sobra siyang nasabik na pumunta sa bahay. Pero matapos ngang makatungtong sa nirerentahan ko sa Ortigas, ay nakita ko ang bilis ng pagbabago ng mukha ni Maxine. Halatang sobrang nadismaya siya sa kanyang nasaksihan. Oo, Kuya Poy, dismayado ang mukha ni Maxine nang tumungtong na nga siya sa inuupahan kong bahay kasama ang aking mga alagang aso. Unang bumungad kasi sa kanya ang mga ito. Ang hindi ko lang matanggap ay ang ilang katagang lumabas sa kanyang bibig na aspin lang daw ang mga kasama ko sa bahay. Ang mas nakakainis pa ay nang sabihin niya sa akin na dapat ang mga kagayang alaga ko ay itinatali lang sa labas ng bahay. Kuya Poy, hindi ko napigilan ang sarili ko sa sinabing yon ni Maxine kaya sumagot ako sa kanya. Pinaalala ko na sa pagiging responsableng pet owner, dapat manggaling ang mga katagang binitiwan niya. At alam ko sa sarili ko kung gaano ko kamahal ang mga alaga kong aso kahit pa nga aspin ang mga ito. Alam mo, imbis na matapos ang tagpong yun, ay nasundan pa ng maraming negatibong komento si Maxine tungkol sa mga alaga kung itinuturing ko na ring pamilya. Ayon pa nga kay Maxine kung sakaling magiging kami raw at kung magsasama kami sa isang bubong, ay posibleng magkasakit daw siya dahil lapitin daw ng sakit at mabaho raw ang mga alaga kong hayop. Sa totoo lang, sobra akong nadismaya sa sinabing yon ni Maxine. Hindi ko akalain na ganun pala ang ugali niya. Kaya naman sinimulan ko na ang dumistansya sa kanya, Kuya Poy. Hindi pa natapos ang paninira ni Maxine. Nagawa pa nga akong sabihan na ang babaw at ang kitid daw ng pag-iisip ko matapos ang nangyaring yun. Kaya nga hindi na raw nakapagtataka, natatanda na lamang daw akong mag-isa. Dahil daw sa weirdo ako. Ang totoo po niyan, gusto ko lang talagang maglabas ng nararamdaman ko sa nangyari. Kaya nga naisipan kong sumulat sa inyong programang Heart to Heart sa 105.9 sa pag-asang mabibigyan ninyo ako, Kuya Poy, ng payo mula sa inyong programa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, maraming salamat. Lubos na gumagalang, Romeo. Napakinggan po natin, mga kapatid, ang kwentong ipinadala sa atin ni Romeo. Wow, Romeo. Talaga namang romantiko ang pangalan, ano? Ayan, pero alam mo, Romeo, blessing in disguise na nangyari sa'yo sa pagpapakilala na maaga pa lamang ni Maxine. Okay, kailangan nga ba talaga na ikaw ay ituring lamang na pet lover kapag de papel ang iyong mga alagang hayop? Aba, excuse me, wag pong ganoon. Kita mo, nagpakilala na itong si Maxine sa'yo. Sabi niya, pet lover siya, pero hindi. Nagpipretend lang yan na pet lover siya. Siguro, ang kaya niya lang hawakan ay yung mga may lahi, yung mga galing lang sa grooming, pero kahit naman yung mga kapapag-groom lang ng mga hayop, nagkakaamoy din kapag hindi naman regular na sila ay nalilinis, di ba, napapaliguan, nasisipilyuhan, di ba, meron kasi mga taong ganyan. Feeling nila dahil nakahawak sila sa pusa, sa aso, o sa iba pa
ba mga hayop na malinis, kapag ka malinis pa, pet lover sila, hindi ganun yun. Dapat marunong kang alagaan ang mga ito para masabi na lover ka ng mga pets, okay? Kaya blessing na rin yan, Romeo, na hindi mo kailangan ng isang Maxine na hindi mamahalin yung mga hayop na natutunan mo na ring mahalin. At ano naman ang mali? Ako nga, mga aso rin namin sa bahay, may mga aspin din kami. Wala namang nalahi. Alam mo yung aspin na hindi mo na alam kung ano yung lahi, Japanese Spitz na ganun yung mga aso namin. Di ba? Wala namang problema. Mas masisipag pa nga magsikahol yun eh. Pagka may tao, di ba? Sila yung mas masisipag magsikahol. Ewan ko para sa amin. Ayan, pero wag na nating ikumpara kung ano man ang mga alaga ninyo. Kay mahal ang pagkakabili nyo, kay yan ay galing sa shelter na inadopt ninyo na mga pet. Basta sila ay nagbibigay sa inyo ng saya, ng ligaya, may lahi, may lahi man o wala, may papel o wala, may dokumento ang mga hayop o wala. Kapag kamahal mo ang mga hayop na yan, may pusa rin ako, yung ligaw na pusa lang. Binilang ko pa ng binibilang ko pa ng cat food. Tinikman ko pa nga yung cat food niya kung masarap eh. Kasi pwede naman yun. Tikim lang tikim lang. Di ba? Sabi ko ba, ganun din pala, parang pagkain din talaga ng tao, no? Pero si Maxine, wala yan. Medyo mahihirapan ka makasama. Pero hindi nga ba siya maigi na maging kapareha sa buhay? Hindi ko naman masasabi ng gano'n. Nang dahil lamang sa magkaiba niyong pananaw sa pag-aalaga ng mga hayop. Pero magiging problema yan. Lalo na kung ikaw, Romeo, ay welcome sa loob ng tahanan mo ang mga inaalagaan mong hayop na mga aspin o yung mga simple lamang at sa kanya ay hindi. Magiging problema yan in the future kung sakasakalit kayo nga ang magkakatuluyan. Kaya pag-isipan mo maigi, baka hindi naman masamang tao. Itong si Maxine, iba lang yung pananaw niya. Malay mo naman. Nang dahil sa'yo ay maipakilala mo sa kanya kung ano talaga ang diwa ng isang pet lover. Baka naman maliwanagan siya sa konting paliwanag mo pa nga at exposure, di ba? Na mamahalin natin kay may lahi, kay wala, kay mamahalin, kay inampun lang o napadaan lang ang hayop na inalagaan mo sa loob ng inyong tahanan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,